Di ka na mamumblema sa power mga kaibigan. Wala nang upgrade na additional pang pagkakagastusan mo. Ah, Plus emotional damage. May mga ganun ba, di ba mga good day mga ka-ergan. So, Nueva Vizcaya Ergan Shooters na naman po by yours truly, Sans Baltasar po. Sa video ngayong araw, papakita natin kung gaano kalakas ang ating ginagawa sa isang unit. So ito na yung aking Taurus. Ito yung gagamitin nating model sa video na to. And sa mga nagbabalak, nagpaplano, meron kasi akong pinost sa aking Facebook page na Taurus version 5. Nandun na po lahat yung kailanganin ninyong power para sa isang receiver. Okay? So lahat ng alam ko na siguro nandun na, pinot out na natin doon sa receiver na yon mga kaibigan. Kaya pag kinuha mo yan at binuo mo or ako ang magbubuo, depende kung gusto mong buong unit na bubuuin ito ipapadala sa iyo, hindi ka mamumblema sa power mga kaibigan. Tulad ng mga nasasend sa atin maraming unit na dodoble po yung kanilang gastos. Imagine binili nila ng 45, then magpapa-power upgrade, halos magkakadoble na, maliban lang dun sa pera yung emotion nila, yung nararamdaman nilang gumasto sila, then gagasto pa sila para lang ma-enjoy nila yung kanilang unit. So ito, may na-post ako doon mga kaibigan, version 5 na po ng ating Taurus receiver mga kaibigan. So siguro sa tingin ko ito na yung pinaka malakas na receiver sa market natin mga kaibigan. So anyhow, ito na, ipapakita ko sa inyo mga kaibigan. Parang ito nang magiging sample natin kasi ang version na to is nasa level 2 na. Version ng aking power upgrade level 2 na to. Kung makikita nyo yung lolo ng mga Taurus, yung version 1 na ginagamit ko noon, na tumatama ng 3-inch target diameter sa 250 yards or 300 yards, yun yung pinakalolo nila. Level 1 yung ginawa ko doon. So level 2 na tayo sa power upgrade. Ito yun mga kaibigan. Then yung nandun sa version 5 na nagsama na yung dalawa, kaya wala na kayong magiging problema mga kaibigan sa power. Okay, ayan, dinigas natin to. Papakita ko sa inyo mga kaibigan, naka 0 po yung gauge ko sa aking 7L na tangke. Okay, 0 po siya, yan. Sige, tignan natin, 0. Then pupunta tayo dito sa kanyang plenum gauge. 0 po yan mga kaibigan. Gamit natin ay isang bull. Okay, kakargaan ko lang to mga kaibigan at ipapakita ko sa inyo yung kanyang performance, yung lakas. Pero before that, sasabihin ko yung specs nito. Naka-reg output ako. Ito, naka-reg output ako ng 1,900, almost 2,000 PSI. So ulitin ko, 19 PSI po yung reg output nito. And naka-tune siya sa 990 FPS na muzzle velocity gamit ang isang 24.6 grains na slug. And please note na ang 24 ay mabigat na rin po yung slug na po yan mga kaibigan, at talagang kailanganin mo ng matlakas na unit tulad ng nakikita natin sa video ngayon mga kaibigan. Siyempre proud tayo, pinaghirapan natin yan. 24 grains using 19 regulator, 19 regulated output, 19 PSI regulated output, 24 grains, 19. Imagine niyo kung gagamitan ko yan ng gagamitan ko yan ng 25 reg output PSI, 2,500 PSI regulated output. Imagine niyo, ngayon pa lang 19 po nito is nakaka-produce na siya ng muzzle velocity na 1,100 FPS. Pero tune ko po, na-tune natin
sa 990 FPS average. So siyempre irespeto natin yung panjun nga yan ang gusto nga ng unit natin sa 990 FPS kasi dun siya nagwa 1 hole sa 40 meters. So dun siya nagiging accurate and consistent. Okay, sige, 990. Imagine nyo, regulated at 19 or 2000 PSI using 24 grains, 24.6 grains, bumabato na ng 990 muzzle velocity, 990 FPS muzzle velocity, at kaya pang mag 1100 FPS na muzzle velocity. So sige, patunayan natin, papakita natin mamaya using chronograph na X-Cortex. So ipapakita natin dyan. Mas maganda kasi yung chrono na yun, nakikita mo yung muzzle velocity nya, at the same time alam mo rin kung ilan yung joules nya. Okay, sige, post muna natin mga kaibigan, then kakargahan lang po natin, then ipapakita natin ulit yung kanyang tank fill, ilang PSI, at kanyang plenum regulated output kung ilang PSI. Stay tuned mga kaibigan. So ayan, nakargahan na natin mga kaibigan. Meron na siyang around 2.6 reg output. I mean tank fill. Meron siyang 2.6 na 2,000, almost 2,000 na reg output. Almost 2,000 yan, hindi talaga saktong-sakto sa 2,000. So ayan, almost 2,000 na reg output, then 2.6 na tank refill yung linagay natin. 2.6 lang. Subukan na natin. Maglo-load tayo. Na-prepare na rin natin yung ating slug. Yan po, 24 grains, 24.6 grains. At ang ating chrono, na kinonvert na natin yung grains nya, ginawa nating grams. Yan po, 1.59 na grams. Yan, maglo-load tayo mga kaibigan. Yan, okay, pulot tayo, then lagay natin sa kanyang, nalaglag natin dito sa kanyang timbal. Ayan, tulak natin ang push rod. So set up natin itong chrono, lagay natin dito, and ayan, sige, firing. Yan, 989 FPS po. So yan po yung kanyang muzzle velocity, 989 FPS. Mayroon tayong 72 na joules. Okay, nakita natin mga kaibigan, ganyan po kalakas yung ating receiver, yung ating Taurus mga kaibigan. So ginalaw ko lang to, ginawa ko tong power upgrade nito, yung sinasabi kong level 2. Mayroon kasi tayong level 1, level 2 na to, at yung version 5 natin ngayon na pinost ko sa Facebook mga kaibigan, na version 5 na Taurus receiver, nandun na po lahat ng alam ko sa power upgrade, nandun na po mga kaibigan sa receiver na yun. Kaya wala na kayong hahanapin sa isang receiver. Pwede nyong palitan yung barrel nyo ng caliber 22. Hindi kayo mamumblema later on sa power, kasi sa mga caliber 22 medyo magibibigat din ng kanilang grains ng kanilang pellet or bala, lalo na sa kanilang slug. So yan, 24 grains po yan mga kaibigan. Mabigat po yan. Kung tutuyusin, mabigat na rin po yan. Kung hindi high power yung ang iyong receiver, mahihirapan pong ibuga ng maganda, lalo na yan 980 plus, muntik-muntik ka ng 990 FPS yung kanyang muzzle velocity. Hindi po kakayanin ng isang ordinary na receiver po yan. So punta natin ulit yung reg output nya. So imagine, almost 2,000, mga 19 na PSI reg output, kayang mag 990 or 989 na FPS na muzzle velocity.
hindi pa po sagad yung ating spring mga kaibigan. Pwede pa nating palakasan yan kasi kayang-kaya sa reg setting mo na yan, sa hammer spring setting na yan, kayang-kaya po niya talaga mag 1100 FPS po. Yun nga lang, dahil ang habol naman natin ay hindi lang basta power, kundi accuracy and consistency nga po. Sa 989 or 990 FPS po, nakaupo or maganda yung kanyang groupings or patama. One hole sa 40 meters. Kaya napapansin nyo kahit 150 meters yan, maganda pa rin kanyang groupings. So power versus accuracy and consistency nga, doon pa rin tayo. In the end, doon pa rin tayo sa accuracy. Okay, sa setting na yan, imagine 1.9. Kung ginawa kong 2.5 yan, PSI reg output, ay nako, napakalakas na po yan mga kaibigan sa receiver na Taurus natin. So very easy na lang para sa akin ang 30 grains at 34 grains. Yun ang mostly available dito sa atin. Mayroon pa akong nakikitang 40 plus 40 grains na slug, javelin, mga ganun, Zan projectile, pero po mas mahal po ang mga yun. So mostly ang ginagamit natin ay yung gamit or gawa ni Sir Arnel Atlas, yung gawa ni Sir Mon Ergan Nakuan, dahil sila yung mayroon hanggang 34 grains na available sa ating market. So malakas na po tong receiver mga kaibigan. So makikita nyo sa pinost ko sa aking Facebook, napakaganda. Halos pare-parehas po ang itsura ng version 1. Yan, version hanggang version 5 na po. Ito version 4 po to, pero in-upgrade ko na po sa level 2 ng aking power upgrade nga, as I said kanina po. And sa version 5 nandun na lahat. So di ka na mamumblema sa power mga kaibigan. Wala nang upgrade na additional pang pagkakagastusan mo. Plus emotional damage. May mga ganun ba, di ba mga kaibigan? So ayan, na-perform na natin. Napakita ko na kung gaano kalagas yung ating receiver using 23 or 600 mm length barrel. Kaya ano pang ginagawa natin mga kaibigan? Di ba? Thank you.